And here we have been issued by the ICC. Kayo mismo ba pumatay? Ako? Marami. Maraming namatay, pero ang namatay, sir, mga kriminal. Isang dating pangulo, isang malawakang kampanya laban sa droga, ang dating tigre ng Davao. Ngayon, isinasakdal sa krimen laban sa sangkatauhan. Matapos ang halos isang dekadang pagsisiyasat, inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Martes, March 11 sa Ninoy Aquino International Airport matapos bumalik mula sa Hong Kong. Ngunit paano nga ba nagsimula ang lahat? August 2011, formal na lumagda ang Pilipinas sa Rome Statute, isang kasunduan para sumapi sa International Criminal Court o ICC. April 2017, unang isinampa ni Attorney Jude Sabio ang reklamo laban kay Duterte kaugnay ng umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang war on drugs sa ICC. Ito'y base sa testimonya ng self-confessed hitman na si Edgar Matobato, ngunit itinanggi ito ng kanyang administrasyon. February 2018, sinimula ng ICC ang preliminary examination sa drug war ng Administrasyong Duterte. March 2018, inanunsyo ni Duterte ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. March 2019, opisyal na kumalas ang Pilipinas sa ICC. Ngunit ayon sa Korte Suprema, mananatili ang pananagutan ng bansa sa mga kasong naisampa bago ang pagkalas. September 2021, pinayagan ng ICC Pre-Trial Chamber na buksan ang investigasyon sa drug war at umano'y mga patayan sa ilalim ng Administrasyong Duterte, kabilang na ang Davao Death Squad noong panahon niya bilang alkalde ng Davao City. June 2022, sinubukan ng gobyerno na pigilan ang investigasyon, ngunit hiniling ni ICC Prosecutor Karim Khan ang pagpapatuloy nito matapos sabihing walang sapat na hakbang ang bansa para imbestigahan ang sarili nitong mga opisyal. January 2023, muling binuksan ng ICC ang investigasyon nito. March hanggang July 2023, sunod-sunod na kinontra ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang ICC probe. Ngunit ipinawalang bisa ng ICC ang mga apela at ipinagpatuloy ang investigasyon. May 2024, inanunsyo ni dating Senador Antonio Trillanes IV na malapit nang lumabas ang arrest warrant para kay Duterte at iba pang opisyal. July 2024, iniulat ng ICC na kabilang si Senator Bato de la Rosa at 4 na dating opisyales ng Philippine National Police bilang possible suspects. Iniulat din ng ICC na hinihingi na ng Interpol ang impormasyon ukol sa mga suspects sa kasong ito. March 2025, umalingaw-ngaw ang ulat na may inilabas ng arrest warrant laban kay Duterte. At ngayong araw, March 11, 2025, formal nang isinilbi ang arrest warrant para sa kasong Crimes Against Humanity kay dating Pangulong Duterte sa NAIA Terminal 3. Inaasahan ng mga pamilya ng mga biktima ng mga EJK na uusad ang hustisya para sa mga pinaslang na inosente. At malaman kung paano ang isang pinunong nangakong lalaban sa krimen ay iniuugnay ngayon sa dugo ng libo-libong biktima. At kung paano ang isang leader na itinuturing na tagapagtanggol ng bayan ay isinasangkot sa mga alegasyon ng paglabag sa karapatang pantao. Para maging updated sa mga local happening, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.